Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, last time, 'di ba, alam niyo naman yung trahedya sa Tacloban na nangyari sa school. Now ngayon, may balita na yung mga estudyante daw sabay-sabay na nagwala at nagsisigaw sa klase, yung parang sinaniban daw. So ito yung panoorin natin to men ano. 'Di ba ganyan nung araw yung kapanahunan nyo? Maraming nasasaniban sa school. So, panoorin natin to mga men ha. Sa ibang balita, 13 estudyante ang sabay-sabay na nagwala at nagsisigaw sa Rizal, Palawan. Sa Zamboanga del Palawan. Norte naman, 20 estudyante ang isinugod sa ospital matapos sumakit ang tiyan. Narito ang Express Report. Nagsisigaw ang babaeng estudyanteng ito sa isang elf truck nang dalhin sa ospital sa Gutalak, Zamboanga del Norte. Halaka. Habang ang ilang estudyante, sunod-sunod umanong nahimatay at isinugod din sa ospital. Uy, Diyos ko! Ano ito mas hysteria ito Mas hysteria. Uy, ginoo ko! Kaya ang mga bata nagpanik. Kanya-kanya silang takbuhan palabas ng classroom habang ang iba nag-iiyak na sa takot. Ayon sa prinsipal ng paaralan, nag-ugat daw ang gulo sa ilang magkakaklaseng sabay-sabay sumakit ang ulo at tiyan. Sa klase po nila, ma'am, bali sa third period po nila sa umaga, mayroon pong sumakit yung tiyan at saka yung ulo. 5 po sila. Nagbigay ng first aid yung guro. Tapos yun na po. Nagpunta doon yung... Parang ang labo naman nun. Sumakit yung... Tapos parang sinaniban na. Ganon. Pero yung mamaya, explain natin ano yung mass hysteria. ambulansya. Kung natakot yung estudyante pag nag-sound na yung sa ambulansya, parang gano'n na po, nag-hysteria na po talaga. Narinig yung sound ng ambulansya. Nagka-hysteria na. Aabot sa 20 estudyante ang isinugod sa ospital. Ilan sa kanila ay nawalan pa raw ng malay. Ayon sa Rural Health Unit ng bayan, posibleng hindi kumain ng agahan o nalipasan ng gutom ang mga bata. Posible rin daw na may nakain ang mga ito na nakasama sa kanilang tiyan. Agad sinuspindi ang klase at nagpatupad na lang ng blended learning sa hapon. Payo ng punong guro sa mga magulang, Dapat po i-sure talaga, bago pumasok sa paralan, dapat makakain. Yung mga ganun. Tapos dapat magbigay talaga po ng number sa mga advisor para kung ano po yung mga emergency Paano kung wala load? Messenger na lang. Dapat may GC. ng mga pagkakataon, magkontak ka agad. sa bayan naman ng Rizal sa Ito. Palawan, 13 high school students ang sabay-sabay umanong sinaniban ng masamang espiritu habang nasa klase. Dinasalan sila ng mga albularyo hanggang mahimasmasan. Sabi ng barangay, ilan sa mga estudyante ay nawalan pa ng malay. Naging pahirapan pa raw ang pagsagip sa kanila dahil nagpupumiglas daw ang ilan sa mga bata. Yung nagpupumiglas, yung sinasabi ng malakas, no? Hindi siya paranormal. Kasi may tinatawag kasing adrenaline yung tao. Parang ganito yan hahanapin ko nga yung yung video. Kasi 'di ba may nagva-viral dating shoplifter sa Watsons? Watsons ba 'yon? Yung nahuli siya, tapos nagpupumiglas siya kahit 2 guard na yung pumipigil, hindi pa rin siya mapigilan. Nahanap ko yung video na yun Saan ba yung video na yun? Reels. Yung kinakaladkad siya ng security guard. Wala, hindi ko na mahanap yung video na yun Kasi may tinatawag kasi tayong adrenaline. Pagka nag-ano na yung adrenaline mo na parang nag-kick na, malakas ka talaga nun. Yung adrenaline kasi, yun kasi yung reason kung bakit
pag may sunog, nabubuhat mo yung rep, 'di ba? Or nakakatalon ka sa mataas na bakod, sa taranta mo. Adrenaline rush kasi 'yun. So pagka halimbawa, lalo na yung fear, nakakapag-secrete kasi ng adrenaline ang fear eh. Pagkatapos kasi nung epekto ng adrenaline yan, hinang-hina ka niyan. Babawi yung katawan mo. So, yung sinasabi nilang malakas, no, dahil sinasapian, sometimes adrenaline yun eh. Malalakas sila na halos Di ba? Halos hindi mapigilan. Hindi po sila katulad ng yung dati hindi sa po sarili. mapigilan. Hindi po sila same ng mga ano po nila, ano po sa sarili nila. May mga sumisigaw, siya daw po ay hinihikayat or niyayaya na pumunta daw po sa isang puno ng balite, ganun po. Parang may dumadagan daw po sa kanya. Tapos meron naman daw po na parang sinasaktan sila. Sa tingin po ng lahat, nasaniban po sila. Kung aware kasi sila sa nangyayari, hindi sila nasaniban nun. Aware sila eh. Pero, depende kung ang kwento nila eh, habang sinasaniban sila, niyayaya sila. Pero kung alam nila yung nangyayari habang sinasaniban sila, katulad ni Maestro Ozzy, hindi totoo yun. Dapat wala silang malay. Now, paano ba nagwo-work ang mass hysteria? Feeling ko kasi mass hysteria ito eh. Yun din ang explanation sa mga ibang school sapi. Ano ba yung mass hysteria na yan? Yung parang yan eh, naghawa-hawa na yung fear. Hindi naman sila nagsisinungaling eh. I mean, talagang yan ang naranasan nila. Kumbaga, nagpapanik sila, hindi sila nagsisinungaling yan. Feeling talaga nila, totoo yun nangyayari. Bibigyan ko kayo ng example. Alam niyo yung na-example ko na ito before eh. Alam niyo yung War of the Worlds? War of the Worlds. Din yun eh. Nakapaghatid din ng mass hysteria yun eh. Di ba movie yung War of the Worlds, yung pinagbibidahan ni Keanu Reeves. Ni Tom Cruise pala, sorry. Yung War of the Worlds kasi, radio station yon. Radio program, radio station. War of the Worlds. Si Orson Welles yung nagnanarrate eh. War of the Worlds radio broadcast. Tingnan natin. Ito yun sa History Channel. Ano ang nangyari dito sa sa War of the Worlds na to? Tingnan natin kung may tayong broadcast nun ha. Ito, War of the Worlds broadcast. Para ma-explain ko sa inyo kung ano yung tinatawag na mass hysteria. The takeout and to our latest listener. What you're about to hear is a work of fiction. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Mercury Theater and star of these broadcasts. They were scrutinized and studied, perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. Diba? Ito yung broadcast sa CBS ng War of the Worlds. Now, ang istorya ng War of the Worlds, yung ini-invade ang Earth ng aliens. Now, may mga nakarinig diyan, akala nila totoo yung broadcast na yan. Ano ang naging resulta nun? Mass hysteria. Paano naging mass hysteria? Maraming tumatawag sa pulis na, uy, yung nangyayari ngayon, meron nang nangyari sa amin dito. Sa bakuran namin, may nakita kaming mga alien na tumatakbo. 'Di ba? Ano lang ito eh, broadcast lang to eh. Ibig sabihin, nakakapag-induce ng fear ito eh. Naghawa-hawa na yung mga tao, nagkakaroon na sila ng hallucinations na ultimong kaluskus sa bakuran, akala nila alien na.
'Di ba? Parang ito yung nangyari dito. Feeling ko may nakapag-trigger dito sa mga sa mga kabataan. Halimbawa, nagkikwentuhan sila na alam nyo ba dati uso yan sa school, 'di ba? Yung nagkukwentuhan ng mga nakakatakot hanggang sa naapektuhan na yung iba. Hindi ang pasok at pinasundo ang mga bata sa kanilang mga magulang. Ligtas naman na ngayon ang mga sinaniban umanong estudyante. Pero trauma raw ang inabot ng maraming bata sa paaralan. Patuloy silang inoobserbahan ng mga opisyal. Hindi raw kasi ito ang unang pagkakataong sabay-sabay na sinaniban ang maraming bata sa barangay. 'Di ba? Ibig sabihin, may kwento-kwento na noon pa. May naririnig na silang sinasaniban. Ang tendency niyan, makaka-feel sila ng stress niyan. Na para bang, pansin nyo, common sa mga babae yan eh. Yung mass hysteria na yan eh. Bibihirang lalaki ang may maapektuhan yan kasi medyo weak ang babae pagdating sa ganun. 'Di ba? Kaya yung mga sinasaniban na yan, syempre nafi-feel niya may fear siya na napakinggan niya yung kwento na kung may sinasaniban dito, magpa-panic attack yan hanggang sa, 'di ba, yung last, hindi naman last, nung pinuntahan naming school na haunted, may kasamahan kami doon nag-panic attack eh. Na akala niya sinasaniban siya eh. Ganun ang itsura ng mass hysteria, kaya lang maraming nangyayaring ganun. Pakita ko sa inyo ha. Yung pinuntahan naming school. Nasa playlist ko ba yun? Tingnan ko lang. Ito, school. Pumunta kami sa school. Kasi na name ng Kasi nag-ghost hunting kami dyan. Pinarinig ko sa kanya yung aalis kami. Ingat. 'Di ba? So ito yon. Ito yung nangyari kay ate. Dahil sa sobrang takot niya ito. Natakot siya dito. Medyo kagimbal-gimbal. Ito. Oh, hindi. Nagpapanik. Alam niyo yung reason kung paano ko nasabi na hindi ito totoong sanib? Diba? Kasi hinimatay pa siya. Alam mo kung bakit na-booking ko na hindi ito totoo? Basta naman hindi mga pare. Tatawagan ko na sana si Sir Ed dyan eh. Ano mga? Tawagin ko nga si Sir Ed. Tawagin ko sana si Sir Ed. Kalma lang. Chinelas. Diba? Hinanap niya yung chinelas niya. Hindi ko sinasabi nagsisinungaling siya, pero totoo naman yung naramdaman niya na natakot siya eh. Pero maano mo dito, hinanap niya yung chinelas niya. Ibig sabihin, aware pa rin siya doon sa nangyayari. Chinelas ko, sabi niya ganun. Diba? Kaya sometimes, fear lang talaga yon. Hindi ko sinasabi nagsisinungaling sila na sinaniban sila, pero, yun eh, ang tawag dito, kasama yun dun sa sa tinatawag na mass hysteria, yung feeling mo totoo. Galing lang yun sa nagkahawa-hawang takot sa isang community, sa isang grupo. So dahil may sinasaniban doon sa kabila, ako din sinaniban. Feeling ko kasi sobrang stress ko din at nakikita ko. Syempre iniisip ko, baka mamaya ako na yung susunod na saniban. Yun lang yun. Walang paranormal doon mga men. 'Di ba? Anyway, yan lang ang muna pag-uusapan natin ngayon. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.